ang lahat para sa ating panalangin. Lead a prayer, Aris. God, today God is your destination, great and small. Pray thy parents, brothers, sisters, and all. Be with us always and every day. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga mga guro, magandang umaga mga kapag-aral. Okay, magandang umaga din po sa aking kapwa guro. Okay, magsiupo na po ang lahat. Ngayong araw ay magkakaroon po tayo ng isang debate. Ang pagdidebatehan natin ngayon ay tungkol sa pag-aalaga ng aso. Kung ang pag-aalaga ba ng aso ay nakakatulong o hindi nakakatulong. So may dalawang grupo tayong nabuo. Ang grupong sumasang-ayon na kung saan sila ay naniniwala na ang aso ay nakakatulong sa ating mga tao. At ang isang grupo naman ay ang grupong di sumasang-ayon na kung saan sila po ay naniniwala na ang pag-aalaga ng aso ay hindi po nakakatulong. Ngayon, simulan na po natin ang ating debate. Tinatawagan ko po ang ating speech moderator na si Angelica C. Consabo. Ang mainit kong pagbate sa ating mahal na guro na mamahala na si Ginang Annalyn B. Luminario, mga gurong horado, mga magkatunggaling grupo, mga grupong di sumasang-ayon at mga grupong sumasang-ayon, magandang buhay po sa ating lahat. Sinasabing ang pag-aalaga ng aso ang isa sa mga libangan at nais gawin ng mga tao, ngunit ito ba ay nakakatulong o hindi nakakatulong? Sa araw na ito, ating masasaksihan ang pagdidebate ng dalawang panig. Nais kong ipakilala sa inyo ang grupong sumasang-ayon na pinangunahan ni Jarel B. Santiago bilang team captain, kasama sina Rica P. Kulang, Angel S. Agoy, Jonalyn M. Palisan, Dito M. Muan, sa grupong di sumasang-ayon naman ay pinangungunahan ni IBL Pipayan bilang team captain, kasama sina Joey M. Palisan, Girly S. Agoy, Christian Lloyd Gumonet, Jester G. Este, Aisel Magayan. Nais ko rin ipakilala ang ating timekeeper sa araw na ito na si Ares B. De Los Santos. Ang ating mga hurado naman ay sina Ginang Annalyn B. Luminario, gurong namamahala Ginang Lucita P. ng Bintayo, Teacher 1, at Ginang Rowena A. Aguirre, Teacher 1. Ngayon atin nang simulan ang debate. Unang magsasalita ang team captain ng grupong sumasang-ayon na si Jarel B. Santiago. Ang aking pagbati sa ating mahal na gurong namamahala na si Ginang Annalyn B. Luminario, mga gurong hurado, mga katunggali sa grupong di sumasang-ayon, at sa mga kasamahan ko sa grupong sumasang-ayon, magandang araw po sa ating lahat. Para sa akin po, nakakatulong ang pag-aalaga ng aso dahil nakakapagbigay ito ng saya sa mga tagapag-alaga nito. Sabi nga nila, ang mga aso daw ay kaibigan ng tao. Dahil nakakapagbigay ito ng
halina sa tuwing ikinakawag nito ang mga buntot at nakikipaglambingan ito sa pamamagitan ng pagdila. Ang susunod ay ang pagbibigay ng kani-kanilang opinyon ng bawat kasapi sa grupong sumasang-ayon. Sa loob ng isang araw, ang mga tao ay nagiging abala sa kanilang mga hanap buhay. Marami po silang iniisip at pinakapaabalahan na kung minsan ay nangulog sa stress dahil dito nag-aalaga ng hayop ang mga tao dahil ang pag-aalaga ng aso ay nakakatulong sa pag-alis ng stress. Nakakatulong po ang pag-aalaga ng aso para sa pamamagitan ng pagtawid at kung may magnanakaw. Hindi lang ito pinagkaulan, hinaharap pa ito. Kaya dapat nalang po na alagahan ang mga aso dahil nakakatulong ito. Ang mga aso ay nakakatulong sa tao. Sa akin pong pananaw, nakakatulong po sila sa pamamagitan sa pagtulong sa kanilang mga amo. Sa paghahanap ng mga nawawalang bagay dahil malakas ang kanilang pang-amoy kaya nga aso po ang ginagamit ng mga pulis sa paghahanap ng bunga. Para po sa akin ang mga aso ay nakakatulong sa mga amo. Ito ay ang mga aso ay malalapit sa tao, maaaring iligtas ang aso ang kanilang mga amo. Ito nanonood dahil magaling lumangon ang mga aso kaya dapat natin hanap ang aso. Nakasan. Ang mga aso po ay talagang nakakatulong sa mga tao. Sa mga batang kagaya po natin na maraming trabaho ang mga magulang. Ang mga aso ang nagsisilbi nating kalaro at nailalayo tayo sa paglabas ng bahay. Sa pamamagitan din po ng pag-aalaga ng aso ay nalilinang ang pagmamahal ng mga bata sa mga aso at iba pang hayop dahil po dito ay natotoo silang magpahalaga ng mga bagay. Sa pagkakataong ito, pakinggan naman po natin ang grupong D sumasang-ayon na pinangungunahan ni IBL Pipayan. Ang aking pagbati sa ating mahal na gurong namamahala na si Ginang Analindi Luminario, mga gurong hurado, mga katunggali sa grupong sumasang-ayon at mga kasamahan ko sa grupong D sumasang-ayon. Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking palagay po, ang pag-aalaga ng aso ay hindi nakakatulong kundi nakaka-apekto sa mga tao kapag ang aso ay naulol sila ay nangangagat kahit ang kanilang amo mismo ay hindi pinapatawad. Kaya hindi tayo dapat mag-alaga ng aso dahil ito ay may rabies. Kapag ikaw ay nakagat, pwede kang ma-hospital o di kaya mamatay. Para po sa akin, ang pag-aalaga ng aso ay hindi nakakatulong, kundi nakakasama sa kalusugan ng tao. Lalong-lalo na yung may mga ang mga balahibo nito ay
makakapagpalala ng muka ng tao, kaya tigilan na natin ang pag-aalaga ng aso. Sa aking pong pagkakaalam, ang mga aso po ay hindi nakakatulong, kundi nakakadagdag gastos po. Mahal ang mga pagkain nila. Kung ilalaan po natin ang perang nagastusin sa kanila sa pangangailangan ng mga bata sa paaralan, malaki ang maitutulong nito upang pumasa o tumaas ang grado ng mga bata. Dagdag gastos lang po ang pagkakaroon ng aso. Para po sa akin, ang pagkakaroon o pag-aalaga ng aso ay hindi nakakatulong, bagkus ito ay nakakadisturbo sa pagtulog sa gabi sa na hindi natulog ay nakakabulahaw ang alulong ng aso na kung saan ang may taong may insomnia ay nahihirapan ng matulog ulit. Sa aking pong palagay, ang mga aso ay hindi nakakatulong kundi nakakasira ng araw dahil kahit saan lang sila umiihi at dumudumi, kaya bumabaho din ang paligid, lalong-lalo na pag sa loob ng bahay nila ito ginawa. Ang mga aso para sa akin ay hindi nakakatulong dahil sila nakakasira ng mga gamit sa bahay. Kapag ang mga aso ay naghahabulan sa loob ng bahay, ang mga kasangkapan katulad ng mga babasaging plato, baso, banga, base o di kaya telebisyon ay maaaring masira o mabiyak. Kaya di dapat mag-aalaga ng aso sa bahay dahil wala itong magandang na idudulot, bagkus ito'y nakakasira lamang. At susundan din ito ng Sa likod na. Narinig ninyo ang iba't ibang opinyon na magkatunggaling grupo. Ngayon naman ating pakinggan ang kanilang tribal rebuttal. Ang aking tanong sa mga sumasang-ayon, bakit hindi nakakatulong ang mga aso? Magbigay ng konkretong halimbawa. Para po sa amin, hindi po nakakatulong ang mga aso sapagkat tulad na lamang na kapag ang aso ay naulol, sila ay nangangagat at ito ay may rabies na maaari kang ma-hospital o di kaya ay mamamatay. Nakakasama din ito sa kalusugan ng tao. Lalong-lalong na yung may mga sika dahil ang mga balahibo nito ay nakakapagpalala ng
mantika ng tao nakakadagas umulan sapagkat mahal ang mga pagkain nila at maaapektuhan din ang budget na nakaalaan para sa iba pang mga pangangailangan at gastusin sa bahay at pati na rin sa paaralan. Nakakadisturbo lang din po sa pagtulog sa gabi dahil sa gitna ng mahindi na tulog ay nakakabulahaw ang kalulog ng aso na kung saan ang mga taong may insomnia ay nahihirapan ng matulog ulit nakakasira ng din po sila ng araw dahil kahit saan lang sila umipili at tumudumi kaya inabaho ang paligid at nakakasira din po sila ng mga gamit sa bahay. Dahil kapag ang mga aso ay nakahabulan sa liig ng bahay, ang mga babasaging kasangkapan ay maaaring masira o mabiyak. Masabi para sa inyo aming mga katunggali, ano ninyo nasabing balaki ang naitutulong ng aso sa buhay ninyo? Para po sa amin, malaki po ang naitutulong ng aso sa buhay ng mga tao. Dahil ang mga aso daw ay kaibigan ng mga tao na nakapagbigay ng saya sa mga tagapag-alaga nito at nakakatulong sa pag-alis ng stress. Nakakatulong din po ang pag-aalaga ng aso sa pamagitan ng pagtahol nito kung may mga magnanakaw at masasamang loob. Nakakatulong din po sila lalong-lalo na sa mga pulis dahil sila po ang ginagamit sa paghahanap ng mga kahina-hinalang mga bagay tulad ng bomba sapagkat malakas po ang kanilang pang-amoy. Nagsisilbi din po natin silang kalaro kapag abala ang ating mga magulang dahil sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanila ay nalilinang natin ang pagmamahal sa mga aso at iba pang mga hayop na kung saan natututo tayong magpahalagan sa mga bagay na may buhay. Maraming salamat po sa inyong mga opinyon at mga sagot. Lahat po ng inyong mga opinyon at mga sagot ay tama. Ngayon, meron po akong mga katanungan sa mga nakikinig. Ano po ba ang natutunan mo sa ating debate ngayon? Winnie? Ang aking natutunan sa ating debate ngayon ay ang pag-aalaga ng aso ay may dalawang epekto ito ay nakakatulong at di nakakatulong. Maraming salamat po sa iyong sagot, Winnie. Okay, so tama nga. Ang pag-aalaga ng aso ay may dalawang epekto. Ito po yung nakakatulong at hindi nakakatulong. So, parehong tanong din para kay Rachel B. Ogdang. Ang akin natutunan sa ating debate ay ang pag-aalaga ng aso ay maaaring nakakatulong at maaaring hindi rin nakakatulong. Maraming salamat po sa iyong sagot, Rachel. Ngayon,
Ang ikalawang tanong naman, bakit ninyo nasabi na ang pag-aalaga ng aso ay hindi nakatulong? Shera May? Ang pag-aalaga ng aso ay hindi po nakakatulong, kundi nakaka-epekto lamang po sa mga tao dahil kapag ang aso ay naulol, sila po ay nangagat at alam naman po natin na ang aso ay may rabies na maaari pang hospital o di kaya mamatay. Nakakasama din po ito sa kalusugan ng tao, lalo-lalo na yung may mga hika dahil ang mga balahibo nito ay nakakapagpalala ng hika ng tao at dagdag gastos lang po ito sapagkat mahal ang pagkain nila na nakakaipito sa budget na nakalaan para sa iba pang mga pangangailangan at gustusin sa bahay at aral. Maraming salamat po sa iyong opinion, Shera May. At ngayon naman, parihong tanong din para kay Christian Piben tayo. Okay, Christian, ano po yung masasabi mo sa pag-aalaga ng aso ay nakatulong? Ang pag-aalaga ng aso ay hindi po nakakatulong. Bakit ito ay nakakaistorbo sa pagtulog sa gabi, nakakasira din po sila ng araw dahil kahit saan lang po sila umiinit at dumi-dumi kaya bumabaho ang paligid, lalong-lalo na pag sa loob ng bahay nila ito ginagawa at nakakasira din po sila ng mga gamit sa bahay tulad ng mga bagasagin kasangkapan kapag sila ay naghahabulan sa loob ng bahay. Okay, maraming salamat din po sa iyong opinion, Christian. Ngayon naman po, pangatlong tanong. Bakit ninyo nasabi na ang pag-aalaga ng aso ay nakatulong? Quinilos? Anong masasabi mo, Quinilos? Ang pag-aalaga ng aso ay nakakatulong sapagkat ang mga aso daw ay kailangan ng tao dahil nakakapagbigay ito ng saya at nakakatulong sa pag-alis ng stress. Nakakatulong din po ito sa pagpamamagitan ng pagbitahon kung may mga nanakaw at na magkasamang Okay, maraming salamat din sa iyo, Quinilos. Isa pa rin yung tanong din para kay Welma Pipayan. Ano naman ang masabi mo, Welma, na ang pag-aalaga ng aso ay nakatulong? Ang pag-aalaga ng aso ay nakatulong sa pamagitan sa pagtutulong sa kanilang mga amo sa paghahanap ng mga nawawalang bagay dahil malakas ang kanilang pag-amoy. Ang mga aso ay malalapit din sa tao na maaaring mailigtas nito ang kanilang mga amo ko. Ito'y nalulunod dahil magaling lumangoy ang mga aso at ang mga aso din po ang nagsisilbing kalaro natin kapag wala na ang ating mga magulang na kung saan ay nanilinang ang ating pamamahal sa mga hayop at natututo kayong magpapahalaga sa mga bagay na inalipas. Okay, maraming salamat po, Wilma, sa iyong mga sagot. Ngayon naman, pang-apat po na tanong. Sa
Sa tingin mo ba, Welma, sino ang mga nagsasabi ng tama sa dalawang grupo? Ang grupong sumasang-ayon ba o ang grupong di sumasang-ayon? At bakit? Para po sa akin, ang nagsasabi ng tama sa dalawang grupo ay ang grupong sumasang-ayon sapagkat ang pag-alaga ng aso ay talagang nakakatulong sa ating mga tao dahil sila ay nagsisilbing kaibigan at kalaro natin na nakakatagal sa stress at sila ay nagsisilbi ding nakabantay sa ating mga bahay upang makaiwas sa mga magnanakaw at sasamang loob. Nakakatulong din sila sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bagay na kahinahinalan sa tulad ng bumba. Ang pagumba ng gayon ay nakakaiwas tayo sa kapahamatan. So maraming salamat po sa inyong mga kasagutan at mga opinyon. So lahat po yun ng inyong mga opinyon at sagot ay tama. So yung pag-aalaga po ng aso ay maaring nakatulong din sa atin at maaring hindi rin nakakatulong. Okay, so may mga alaga din ba kayo na aso sa inyong mga bahay? Okay, so maaaring nakakatulong po yung pag-aalaga ng aso sapagkat yung mga aso po ay nagsisilbing mga kaibigan nating mga tao. Tama ba? Okay, yes. Sila ay nagsisilbi ding tagabantay sa ating mga bahay kapag may pupuntahan tayo. At tinutulungan din tayo ng mga aso, lalong-lalo na sa inyong mga bata, na kung saan ay nagsisilbi din silang mga kalaro ninyo. Tama ba? Okay. So, ngunit, meron ding hindi magandang epekto yung pag-aalaga ng aso. Sapagkat, kailangan din po nating mag-ingat sa aso. Sapagkat yung aso po ay nangangagat na kung saan ay may rabies na maaring nating magkaroon tayo ng karamdaman na tayo ay ma-ospital o di kaya'y mamamatay. Okay, so at minsan nga sa ating bahay, pag may aso, ay nakakasira ng araw kasi nga minsan yung mga dumi nila ay kinakalat lang din nila sa paligid. Okay, so maaaring ang pag-aalaga ng aso ay nakakatulong at maaari ding hindi nakakatulong. Para po sa dagdag na kaalaman po natin, tinatawagan ko po ang ating pinakamamahal na ulong guro na si Ginang Annalyn B. Luminario. Ma'am? Isang napakagandang araw sa inyong lahat, mga grupo na sumasang-ayon at sa di sumasang-ayon. So, base sa inyong debate, ang pag-aalaga ng hayop, ayon sa debate ninyo, may pakinabang. At meron ding hindi nakakatulong. Pero, para sa akin, mas importante na mag-alaga tayo ng hayop, lalo na yung aso. Kasi, ang aso ay isa sa pinakamahalagang hayop na makakatulong sa atin. Diba? Lahat ba kayo may alagang aso sa bahay? Nakakatulong? Hindi? Nakakatulong. Oo, nakakatulong. So, dapat alagaan natin ng mabuti ang ating aso para tutulong din siya sa atin.
No? Kasi kung palagi mo lang pinapalo ang aso mo, hindi kakagatin ka din niya. Pero kung aalagaan mo siya, aalagaan ka rin niya. So, yun lang at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, ma'am, sa iyong napakagandang mensahe po para sa ating lahat. Okay, so dagdag lang din po. Okay, so yung pag-aalaga po ng aso ay may mabuting naidudulot po sa atin. Kaya, sapagkat lahat ng ang mga hayop po katulad ng aso ay kailangan po nating pangalagaan. Dahil pag hindi natin aalagaan yung mga aso, anong mangyayari sa kanila? Okay, hindi po sila mabubuhay ng maayos sapagkat wala po silang makakain. Kung walang mag-alaga sa kanila, sino yung magpakain sa kanila? Okay, kaya kailangan din nating alagaan ang mga aso. Mga hayop katulad ng aso. At saka, kailangan lang din po nating mag-ingat at hindi po natin sasaktan